Kapag mas kaunti ang pera mo, mas kailangan mong matutong unawain at pamahalaan ng pera. Huwag kang mabuhay para lang sa sahod. Ang pagtatrabaho ng buong buwan para makakuha ng sweldo ang pinakamapanganib na paraan ng pamumuhay. May isang katotohanan na hindi napapansin ng maraming tao. Ang mahihirap ang pinakamasisipag magtrabaho, pero sila rin ang may pinakamaliit na kaalaman sa kung paano kumita ang pera para sa kanila. Kahit kumikita ka ng 100,000 piso bawat buwan, sigurado ka bang yayaman ka habang buhay? Ang sagot ay hindi. May kaibigan ako na matalino nung nag-aaral, na hire sa isang malaking kumpanya. Sweldo niya 100,000 piso bawat buwan. Pero nang biglang nagkasakit ng malubha ang kanyang ina, naubos ang lahat ng ipon ng buong pamilya sa loob ng isang gabi. Ngayon pagkatapos ng trabaho, kailangan pa niyang mag-deliver hanggang gabi para may pambayad utang. Kaya huwag kang umasa sa sahod lamang. Kapag dumating ang sakit, pagkawala ng trabaho o krisis, hindi ka makakahinga at ang bigat sa pera sisira sa bawat araw mo. May 68 paraan para kumita ng pera, ngunit karamihan sa atin ay alam lamang ang isang paraan, at ito ay umasa sa sweldo. Kaya ang mahirap kapag may utang na 50,000 piso, hindi makatulog sa kaba, habang ang mayaman kahit may utang na milyon ay kampanteng umiinom ng kape. Ang kulang sa mahihirap ay hindi lang pera. Ang kulang nila ay ang katotohanang hindi sasabihin ng mayaman. Kung maglalagay ka ng buto at pera sa harap ng aso, pipiliin nito ang buto dahil hindi nito alam na kayang bumili ng napakaraming buto ang pera. Ganyan din ang taong walang kaalam-alam sa pera. Bilis sumunod sa uso, bili ngayon at balik bukas, pero walang napapala. Samantalang ang taong matalino ay ginagawa lamang ang 3 tamang hakbang. Kung na ngayon ay baon ka sa utang, walang pera, walang ari-arian, hindi alam kung saan magsisimula at araw-araw puno ng takot at pagod. Paano ka kikita ng milyon sa isang taon? Mababayaran lahat ng utang at makakaahon. May isang kaibigan akong may utang na 50,000 piso. 2 taon na ang nakalipas. Sweldo niya 20,000 piso bawat buwan at may utang sa lahat. Hindi sapat pambayad buwan-buwan, isang credit card naging 20. Utang na ilang daang libo naging ilang milyon. Naubos ang ipon, hindi makabayad kahit minimum. At sinisingil na sa mismong bahay nila. Nang hindi na niya alam ang gagawin, lumapit siya sa akin. At sinabi ko sa kanya ang isang sikreto. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo magtipid hanggang maghirap. Hindi mo kailangang sumugal sa stocks of funds. Kahit ubos ang sahod mo buwan-buwan,